Maagang dumilim ang gabi. Tila sumasabay sa mabigat na damdaming bumabalot kay Ana. Nakaupo siya sa isang sulok ng bar, kasama ang dalawang malalapit niyang kaibigan na sina Mika at Lian. Ang mahinang ilaw mula sa mga neon sign sa dingding ay sumasalamin sa mga luhang pinipilit niyang itago. Ngayong gabi, siya ang nagdesisyon na sumama sa kanila sa isang simpleng inuman na nauwi sa isang gabi ng pagbuhos ng emosyon. Ana, hindi ka na namin mapilit pa nung una tapos ikaw pa itong nag-aaya ngayon. Biro ni Mika habang umiinom ng tekila. Pero okay lang yan girl, kami bahala sa'yo. Tumawa si Ana ng pilit, pero halatang may hinanakit sa likod ng bawat tawa. Ang sakit lang kasi, alam mo yun? Bungad niya habang iniikot ang baso ng alak sa kamay. Paano niya nagawa sa akin to? Akala ko okay kami. Akala ko ako yung para sa kanya. Mga lalaki talaga eh. Sabat ni Lian na sinundan ng isang mahinang hikab dahil sa tama ng alak. Hindi mo deserve yung ginawa niya sa'yo. I mean, ilang taon kayong magkasama tapos bigla ka nalang iiwan ng ganun? Tumango si Ana. Pinipilit ang sarili na huwag bumigay. Pero hindi niya mapigilan ang pangingilid ng luha. Nakakatawa, 'di ba? Naging tanga ako. Binuhos ko lahat ng oras, effort, at pagmamahal. Tapos sa huli, hindi din pala ako sapat. Tahimik na lumapit si Mika sa kanya. Inilapat ang kamay sa balikat ni Ana. Walang kulang sa'yo, Ana. Siya ang hindi nakakakita ng halaga mo. At sa totoo lang, okay lang na umiyak. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas ka palagi. Nagpahid si Ana ng luha at nilagok ang laman ng kanyang baso. Tila gustong lunurin ang sakit sa alak. Alam nyo, noong una akala ko hindi ko kakayanin. Parang ang bigat-bigat. Pero ngayong kasama ko kayo, parang gumagaan kahit konti. Thank you. Ngumiti si Lian. Siyempre naman, nandito kami. And girl, hindi magtatapos ang gabi ng ganito lang. Hindi lang tayo iiyak at iinom dito, okay? Kailangan mo ng diversion. Tumawa si Ana. Diversion? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ready sa rebound, ha? Hindi naman rebound, ano ka ba? Sagot ni Lian habang kumindat. Chill lang tayo. May dance floor dyan. Kaya, pwede nating i-shake off yung heartbreak na yan. Pero bago yan, isa pa munang shot para kay Ana. Agad na nagbuhos si Mika ng alak sa 3 shot glass. Okay, toast tayo para kay Ana na mas maganda, mas matapang at deserving ng totoong pagmamahal. Tama! Dagdag ni Lian. Cheers! Nagtawanan sila bago sabay-sabay uminom. Ramdam ni Ana ang init ng alak na dumaloy mula lalamunan niya papuntang dibdib, kasabay ng unti-unting pagkalma ng kanyang puso. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi mabilis mawawala ang sakit, pero sa piling ng mga kaibigan niya, may liwanag kahit papaano. Okay, sabi ni Ana, na tila nabuhayan ng loob. Let's dance! Nagtayuan silang 3, nagtatawanan habang tumutugtog ang malakas na musika sa bar. Unti-unting napalitan ng sigla ang lungkot na nararamdaman ni Ana habang nagsasayaw siya kasama ang mga kaibigan. May bahagi sa kanyang isip na nagsasabing ito ang simula ng kanyang pagbangon. Sa gabing iyon, hindi na lang inuman ang naging sagot ni Ana sa kanyang heartbreak. Naging kabay din ang tawanan, sayawan at pagmamahal ng mga tunay niyang kaibigan upang paunti-unti muling buuin ang sarili. Isang linggo, pagkatapos ng inuman sa bar, nagpaalam si Ana sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang mag-focus sa sarili. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sumuko sina Mika at Lian na maibalik ang paniniwala ni Ana sa pag-ibig. Lihim nilang pinagplanuhan ng isang blind date para sa kanya. Ana, lumabas ka naman ulit. Hindi to tungkol sa heartbreak, promise. Pilit ni Mika habang nagchat-chat sa kanya.
Para saan pa? Hindi ko kailangan ng date. Mabilis na sagot ni Ana. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Ayoko na. Hindi nga to date, okay? Isang casual dinner lang. Plus, maganda ang review sa restaurant na to. Perfect para mag-relax. Dagdag ni Lian. Pilit na nagpapakalma sa tono niya. Walang magawa, pumayag si Ana sa pag-asang ordinaryong kainan lang ito. Ngunit nang makarating siya sa restaurant, tila kabadong-kabado ang dalawang kaibigan niya. Inihatid nila siya sa isang table kung saan naghihintay ang isang lalaki na hindi niya kilala. Guys, ano to? Tanong niya nang may halong inis. Akala ko ba casual dinner lang? Relax, Ana, sabi ni Lian habang bahagyang tinutulak siya paupo. Si Paul to, kaibigan namin. Mabait siya, promise. Makinig ka lang, okay? Nanatili siyang nakatayo. Tinitignan ng lalaki sa harap niya. Kita niya ang awkward ng ngiti nito habang tumatango sa kanya. Sa kabila ng pagiging presentable nito, hindi makuha ni Ana ang sarili niyang makipag-usap. Parang may matibay na harang sa pagitan niya at ng ideya ng muling pagbubukas ng puso. Mika, Lian, kalmado, ngunit matigas niyang sabi. Kung gusto niyo akong tulungan, pakinggan niyo naman ako. Sinabi ko na, 'di ba? Ayoko na. Hindi to ang sagot sa lahat ng problema ko. Napayuko si Mika at halatang nahiya naman si Lian. Si Paul, bagamat halatang asiwa, ay tumayo rin. Pasensya na, Ana. Hindi ko intensyon na pilitin ka. Sinabihan lang ako ng mga kaibigan mo na baka kailangan mo ng kausap. Ngumiti si Ana ng tipid. Na-appreciate ko naman, pero sana maintindihan nyo, okay na ako sa ganito. Ayoko nang subukan ulit. Iniwan niya ang table at lumabas ng restaurant. Hindi alintana ang pagtawag ng mga kaibigan niya. Huminga siya ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Sa wakas, naramdaman niyang may kontrol siya sa sarili niyang buhay. Sa gabing iyon, nag-message siya sa group chat nila. Guys, salamat sa effort, pero hindi ko na kailangan ng mga reto. Okay na ako sa pamilya ko at sa sarili ko. Sana, suportahan niyo na lang ako doon. Hindi nagtagal, nag-reply si Mika. Sorry, Ana, hindi na mauulit. We love you and we will support you no matter what. Ngumiti si Ana. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Kahit wala siyang romantic partner. Buo na siya. At hindi na iyon, kailangang patunayan pa kanino man. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan nang naging tahimik ang buhay ni Ana. Napansin niyang mas nagkaroon siya ng oras para sa pamilya. Isang bagay na dati ay bihirang mangyari noong abala pa siya sa relasyon nila. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang litrato sa bahay ng kanyang mga magulang, nahanap niya ang isang album na puno ng masasayang alaala ng kanilang pamilya. Ate, tingnan mo to! Tawag ng kanyang bunso at makulit na kapatid na si Carlo, habang hawak ang isang luma at warak na picture frame. Ikaw to, oh. Tingnan mo ang itsura mo nung bata ka pa. Napatawa si Ana habang tinitingnan ang litrato ng kanyang mas batang sarili. Naka-pigtails at may malaking ngiti sa harap ng isang birthday cake. Grabe, ang awkward ko pala dati. Pero bakit parang ang saya-saya ko dito? Eh kasi, hindi ka pa malungkot nun sa mga boyfriend na yan. Sabat ni Carlo na tumatawa ng malakas. Tingnan mo ngayon, mas mayasaya ka na ulit. Tingin ko dahil sa amin yon. Niyakap ni Ana ang kapatid at napangiti ng totoo. Oo nga, Carlo. Tama ka. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako nakaraos kung wala kayo. Napansin ito ng kanilang ina na si Aling Beth, na nakaupo sa kanilang sofa habang nagkakape. Alam mo, anak, hindi naman kailangang hanapin ang kaligayahan sa iba. Tingnan mo kami ng tatay mo. Oo, simple lang ang buhay namin. Pero basta magkasama tayong lahat, sapat na yun. Dahil doon, nagdesisyon si Ana na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya niya.
Isinama niya ang kanilang ama sa pamamalengke tuwing Sabado. Tinuruan si Carlo sa school projects at tumulong sa pag-aalaga ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin kasama si Aling Beth. Isang linggo, napag-isipan niyang sorpresahin ang pamilya ng simpleng dinner sa labas. Habang nasa restaurant, napuno ang hapag ng tawanan at mga kwento. Pinagmamasdan ni Ana ang mukha ng kanyang mga magulang at kapatid. Napagtanto niya na kahit wala siyang romantic na partner, ang pagmamahal na naramdaman niya mula sa pamilya ay higit pa sa sapat. Ang saya, no? Bulong niya kay Carlo habang kumakain sila ng dessert. Ang saya talaga, sagot ng kapatid. Kita ko sa'yo, ate, parang buo na ulit yung ngiti mo. Hindi maipaliwanag ni Ana ang pakiramdam ng kasiyahan na dulot ng simpleng bagay tulad ng pagiging malapit sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, bago matulog, tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kapayapaan. Habang patuloy na nagiging masaya si Ana sa piling ng kanyang pamilya, napansin niyang marami siyang libreng oras para sa sarili. Sa halip na magpakalunod sa dating pagkalungkot, ginamit niya ang pagkakataong ito upang subukan ng mga bagay na dati niyang gustong gawin pero hindi natutukan. Isang araw, habang naglalakad siya sa plaza kasama ang kanyang ina, may nadaanan silang poster ng isang baking workshop. Napatingin si Aling Beth dito at napangiti. Ana, di ba noon pa gusto mo nang matuto mag-bake? Bakit hindi mo subukan? Ngumiti si Ana. Bakit nga ba hindi? Tara ma, samahan mo ako mag-enroll. Kinabukasan, nagsimula na ang kanilang klase. Para kay Ana, parang bagong mundo ang pagbukas ng oven, pagsukat ng harina at pagtutok sa mga recipe. Masaya siyang magkasama sila ng kanyang ina, na tila abala rin sa paggawa ng cupcakes at cookies. Ang workshop na iyon ay naging bonding activity nilang mag-ina at nagbigay kay Ana ng bagong layunin sa kanyang araw-araw. Sa sumunod na linggo, napagdesisyonan din niyang subukan ang iba pang bagay na ikinatuwa niya noong bata pa siya. Sumali siya sa isang animal shelter bilang volunteer, kung saan tumulong siyang mag-alaga ng mga aso at pusa. Sa tuwing pinapasyal niya ang mga aso sa parke, napupuno ang puso niya ng saya. Hindi niya maipaliwanag ang koneksyong nararamdaman niya sa mga hayop. Parang naibubuhos niya sa kanila ang pagmamahal na dati ay binigay niya sa maling tao. Bukod dito, naisip din niyang bigyan ng oras ang kalusugan. Tuwing umaga, nag-e-exercise siya kasama ang bunsong kapatid niyang si Carlo. Magkasama nilang tinatahak ang maikling trail sa likod ng kanilang bahay habang nag-uusap tungkol sa simpleng bagay. Isang araw, habang tumatakbo sila, huminto si Carlo at sinabing, Ate, parang ang dami mong ginagawa ngayon, pero parang mas masaya ka. Huminto rin si Ana at huminga ng malalim. Tumitig siya sa asul na langit, pinipilit ipaliwanag sa sarili ang nararamdaman. Oo nga, Carlo. Masaya ako kasi wala ng pressure. Ginagawa ko lang yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Walang expectations, walang hinihintay. Habang papauwi sila, hawak niya ang isang bagong listahan ng mga plano. Hindi para sa kung sino, kundi para lamang sa kanya. Naisip niya, napakaraming bahagi ng mundo ang hindi niya pa natutuklasan. At sa bawat hakbang, mas lalo siyang tumitibay. Ang dating si Ana, na palaging nangangailangan ng pagmamahal mula sa iba, ay napalitan ng isang Ana na punong-puno ng pagmamahal para sa sarili at sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa kanya. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Ana na unti-unting nagbago ang pananaw niya sa buhay. Ang dating pananabik niya sa pagkakaroon ng relasyon ay napalitan ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Ang araw-araw niyang routine ay puno ng mga makabuluhang gawain. Mga aktibidad na ginagawa niya hindi dahil sa iba, kundi para sa sarili. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, biglang napansin ng kanyang tatay si Ana na masiglang naghahain ng bagong lutong mga cookies mula sa kanyang baking class.
Ang saya-saya mo na ulit, anak. Ani Mang Ramon habang tinikman ng isang cookie. Dati, parang lagi kang malalim ang iniisip. Ngayon, parang ibang tao ka na. Ngumiti si Ana habang umupo sa tabi ng kanyang ama. Siguro kasi natutunan ko na pong tanggapin na hindi ko kailangang hanapin ang kasiyahan sa ibang tao, tay. Nandito lang pala kayo at ang sarili ko para maging masaya. Sa araw na iyon, napagpasyahan ni Ana na ipagluto ang kanyang pamilya ng espesyal na hapunan bilang pasasalamat sa kanilang suporta. Naging abala siya sa kusina. Nag-eeksperimento ng mga natutunan sa baking at pagluluto. Nang matapos ang hapunan, napuno ang bahay ng tawanan at pasayahang kwentuhan. Ramdam ni Ana na ito na ang tunay na kaligayahan. Ang pagiging kasama ang mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Naging bahagi rin ng kanyang simpleng pamumuhay ang pagtulong sa iba. Madalas siyang nagvo-volunteer sa animal shelter kung saan maraming nangangailangan ng kalinga. Sa shelter, nakilala niya ang isang matandang pusa na pinangalanan niyang Mochi. Sa tuwing dumadalaw siya, lagi niyang sinasabi, "Kahit hindi kita pagmamay-ari, Mochi, sapat na nandito tayo para sa isa't isa." Naging refleksyon iyon ng bagong pananaw niya sa buhay. Hindi kailangang pagmamay-ari o hawakan ng lahat para maging masaya. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa shelter, napatingin siya sa kalangitan. Napagtanto niya kung gaano siya kasaya sa simpleng buhay na meron siya ngayon. Walang pressure, walang hinahanap, at walang inaasahan mula kanino man. Sa halip, natutunan niyang yakapin ang kasalukuyan. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang mga kaibigan sa isang group chat. "Guys, minsan hindi natin kailangan ng malaking dahilan para maging masaya. Tama na yung nandito ako kasama ang pamilya ko at nagagawa ko yung mga gusto ko. Simple lang pero buo na ako." Tumugon si Mika. "Proud kami sa'yo, Ana. Iba ka na ngayon. Mas malakas, mas masaya." Ngumiti si Ana habang binabasa ang mga mensahe. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi na niya kailangang hanapin ang kaligayahan sa iba. Naririto na ito, sa simpleng pamumuhay, sa piling ng kanyang pamilya, at sa pagmamahal na natutunan niyang ibigay sa sarili. Lumipas ang mga linggo at ang pagbabagong naranasan ni Ana ay hindi nalingid sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Madalas siyang nakikita ni Mika at Lian na masigla, masaya at tila laging abala sa mga bagong hilig na natutunan niya. Napansin nilang tila mas gumanda pa ang aura nito kahit wala siyang romantic na partner. Isang gabi, nagkayayaan silang magkita sa isang coffee shop para magkwentuhan. Naunang dumating si Ana. May dalang bagong batch ng cookies na ginawa niya. Nang dumating si Mika at Lian, sinalubong sila ni Ana ng isang masiglang ngiti. "Wow, parang blooming ka, Ana," sabi ni Mika habang naupo sa tabi niya. "Anong secret mo?" Tumawa si Ana at iniabot ang cookies. "Wala namang sikreto. Natutunan ko lang siguro na maging masaya sa mga bagay na simple. Tapos, alam mo yun, yung wala kang hinihintay o hinahanap sa iba." "Ewan ko ba?" sabat ni Lian habang kumukuha ng cookie. "Pero parang ikaw na ang inspirasyon namin. Sa totoo lang, noong una, akala namin magiging mahirap para sa'yo na makabangon. Pero ngayon, tingnan mo naman yung sarili mo." Ngumiti si Ana habang iniinom ang kanyang kape. "Alam nyo, dati akala ko kailangan ko magmadali para makahanap ng tao na magpapasaya sa akin. Pero ngayong na-experience ko na maging masaya na ako lang at ang mga taong totoong nandyan para sa akin, parang buo na ulit ako. Wala na yung kulang." "Parang gusto na rin namin sundan yung yapak mo," biro ni Mika. "Pero seryoso, Ana, paano mo nagawa?" Tahimik na ngumiti si Ana at nag-isip ng sagot. "Siguro kasi natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Hindi yung parang pilit, kundi yung talagang nararamdaman ko na nasapat na ako kahit wala akong kasamang partner.
Habang nagpapatuloy ang kwentuhan nila, naramdaman ni Mika at Lian ang bagong Ana. Isang mas independent at masayang tao. Hindi nila mapigilang maging proud sa kaibigan nila. Sa pagtatapos ng gabi, habang papauwi, kinausap ni Mika si Lian. Ang saya ni Ana ngayon, no? Parang wala na siyang hinahanap. Tumango si Lian. At tama siya. Masaya siya sa simpleng buhay niya. Siguro tayo rin. Kailangan nating matutunan yon. Habang papasok si Ana sa bahay nila, tinanaw niya ang mga magulang at kapatid na naghihintay sa sala. Napangiti siya. Ramdam niyang hindi na niya kailangang maghanap ng pagmamahal mula sa iba dahil naririto na ang mga tunay na nagbibigay ng halaga sa kanya. Siya na ngayon ang inspirasyon, hindi lang sa mga kaibigan, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Isang hapon, habang abala si Ana sa pagvo-volunteer sa animal shelter, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na hawak ng isang asong tila nanghihina. Agad itong nilapitan ni Ana, na laging handang tumulong. Pasensya na, pero kailangan niyong tulungan to. Sabi ng lalaki, magasbang ang boses nito at halata ang kunot sa noo. May mga tattoo ang braso niya at suot ang isang leather jacket na tila hindi bagay sa maliwanag na lugar na iyon. Ay sige po, dito na lang po natin ilagay. Kalmado pero may halong pagtataka na sagot ni Ana. Kinuha niya ang aso mula sa lalaki at dinala sa table para ma-check. Habang inaasikaso niya ang hayop, napansin niyang tila kabado ang lalaki. Palakad-lakad at panay ang silip sa ginagawa niya. Mukhang naaksidente siya, sabi ni Ana habang sinusuri ang sugat sa binti ng aso. Buti na lang nadala mo siya agad. Tumango ang lalaki, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, pinanood lang nito si Ana habang inaasikaso ang aso. Nang hindi na makatiis, tinanong siya ni Ana. Ikaw ba ang nakakita sa kanya? Oo, sagot niya. Malapit sa kalsada. Parang tinamaan ng sasakyan. Walang ibang tumulong kaya dinala ko na rito. Sa kabila ng magaspang na anyo ng lalaki, naramdaman ni Ana ang malasakit nito sa aso. Matapos ang ilang minuto, natapos din ni Ana ang paunang gamutan sa hayop. Tumayo siya at ngumiti. Mukha pong kailangan niyang magpahinga dito ng ilang araw para gumaling. Salamat sa pagdala sa kanya. Tumango ulit ang lalaki. Walang anuman, Jonathan pala. Inaabot nito ang kamay kay Ana na tinanggap naman niya. Ana, sagot niya. Nagkatitigan sila sandali. Sa isip ni Ana, tila may kakaibang aura ang lalaki. Parang masalimuot pero may kalambutan sa kalooban na hindi halata sa panlabas. Nang maputol ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Jonathan at lumabas ng shelter. Pero naiwan kay Ana ang isang katanungan. Sino nga ba siya? Sa mga sumunod na araw, hindi mawala sa isip ni Ana si Jonathan. Hindi dahil sa itsura o presensya nito, kundi dahil sa kabutihang ipinakita nito sa hayop. Sa kabila ng kanyang magaspang na anyo, naramdaman niyang may mabuting puso si Jonathan. Hindi niya alam, ngunit parang may kung anong humihila sa kanya para makilala ito ng higit pa. Makaraan ang ilang araw, muling bumalik si Jonathan sa animal shelter upang kamustahin ang aso na dinala niya. Agad siyang napansin ni Ana. Naabala noon sa pagpapakain ng mga hayop. Kamusta na siya? Tanong ni Jonathan habang nakatayo sa gilid ng pinto. Hindi ito pumasok agad, tila alanganin kung dapat ba siyang lumapit. Mas mabuti na ang lagay niya, sagot ni Ana, ngumiti habang lumapit. Nagagamot na ang sugat, pero kailangan pa ng konting pahinga bago tuluyang gumaling. Mabuti nga at nadala mo agad. Tumango si Jonathan, tila nahiya. Mabuti naman. Ngunit halata sa kilos nito na gusto pa niyang magsalita. Kaya nagtanong si Ana. Gusto mo ba siyang makita? Nagliwanag ang mukha ni Jonathan kahit bahagya.
Pwede ba? Inihatid siya ni Ana sa kwarto ng shelter kung saan nagpapahinga ang aso. Hinaplos ni Jonathan ang ulo ng hayop. At sa kabila ng kanyang matigas sa panlabas na anyo, may bakas ng lambing sa kanyang kilos. Hindi napigilan ni Ana ang mapangiti habang pinagmamasdan ito. Ang bait mo sa mga hayop, sabi ni Ana. Madami nang dumadaan dito pero bihira yung mga talagang may malasakit tulad mo. Hindi sumagot agad si Jonathan. Sa halip, tinignan niya si Ana at saka nagsabing, hindi naman sa bait, ayoko lang na may nasasaktan. Masyado nang marami sa mundo yan. May kung anong bigat sa sinabi ni Jonathan na nagpalalim ng interes ni Ana. Naramdaman niyang may mas malalim na kwento ang lalaking ito. Ngunit hindi pa niya sigurado kung gusto niyang tanungin. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang pagbisita ni Jonathan sa shelter. Madalas siyang makipag-usap kay Ana tungkol sa aso at kung ano pa ang pwedeng gawin para tumulong. Unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon at hindi na iwasan ni Ana na makaramdam ng paghanga. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa mata ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Mika at Lian, napansin ni Mika ang kakaibang ngiti ni Ana habang nagkukwento tungkol sa shelter. Ano na naman yung ngiti mo? May bago ka bang ka-close? Tanong nito, pilya ang tono. Medyo nag-init ang pisngi ni Ana. Wala lang. May bagong visitor lang doon. Tinutulungan niya ako sa aso. Napataas ng kilay si Lian. At sino naman yan? Napabuntong hininga si Ana. Si Jonathan, yung nagdala ng aso nung nakaraan. Mabait naman siya. Mabait? Tanong ni Mika na parang hindi kumbinsido. Ana, si Jonathan, narinig mo na bang tungkol sa kanya? Masama ang reputasyon ng lalaking yan sa lugar natin. Huh? Paano mo naman nasabi? Depensa ni Ana. Maraming kwento tungkol sa kanya. May mga kaso raw dati, tapos laging nasasangkot sa gulo. Seryoso, Ana. Delikado siya. Dagdag ni Lian. Ngunit sa halip na mag-alala, tinignan lang ni Ana ang mga kaibigan niya. Hindi niyo naman siya kilala tulad ng pagkakakilala ko. Hindi naman lahat ng tao ay kung ano lang ang sabi ng iba. Nagkatinginan si Mika at Lian. Halatang hindi kumbinsido. Ngunit pinili nila na wag nang magpilit pa. Sa isip nila, sana ay tama si Ana sa kanyang nakikita kay Jonathan. Pag-uwi ni Ana, kinausap naman siya ng kanyang ina. Anak, narinig ko kay Lian ang tungkol sa lalaking yan. Sigurado ka ba dyan? Mahirap nang masaktan ulit. Ngunit tumugon si Ana nang may kumpiyansa. Ma, hindi lahat ng tao masama. Minsan, kailangan lang nila ng pagkakataon para maipakita kung sino talaga sila. Sa kabila ng mga babala, mas pinili ni Ana na maniwala sa mabuting panig ni Jonathan. Sa isip niya, hindi niya kayang hayaang husgahan ang isang tao base lang sa nakaraan nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaba siyang pilit niyang binabaliwala. Habang patuloy na nakikilala ni Ana si Jonathan, unti-unti rin niyang napapansin ang ilang bagay na tila hindi tugma sa imahe ng taong pinipili niyang ipaglaban. Sa kabila ng kanyang masayang panahon kasama si Jonathan, may mga pagkakataon na nagpapakita ito ng mga ugali o kilos na nagpapaisip sa kanya. Isang gabi, pagkatapos nilang magkasama sa shelter para asikasuhin ang aso, niyaya siya ni Jonathan na magkape sa isang maliit na cafe sa gilid ng bayan. Masaya silang nag-uusap tungkol sa buhay at mga pangarap, pero napansin ni Ana na tila may kakaiba sa mga sagot ni Jonathan. Bakit parang palaging iwas ang sagot mo kapag tinatanong kita tungkol sa trabaho mo? Tanong ni Ana na may halong biro pero may konting pag-aalinlangan. Napatingin si Jonathan sa kanya, saka tumingin sa labas ng bintana. Di naman importante yun, Ana. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon, di ba? Bagamat gusto niyang maniwala na wala iyong malalim na dahilan,
Hindi maiwasan ni Ana ang kabahan, pero mabilis niya itong binaliwala. Pinili na lang na mag-focus sa sandaling iyon. Ilang araw ang lumipas, nagkasundo silang magkita ulit, pero hindi sumipot si Jonathan. Tumawag si Ana, pero hindi ito sumagot. Lumipas ang buong gabi na wala siyang narinig mula rito. Kinabukasan, dumating si Jonathan na parang walang nangyari. "Pasensya na, Ana," sabi nito. "May nasikaso lang ako. Huwag ka nang magalit." Hindi sumagot si Ana agad. Gusto niyang magtanong kung ano ang importante kaysa sa kanilang plano, pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, ngumiti siya. "Okay lang. Basta next time magsabi ka, ha?" Habang nagiging mas malapit sila, napansin ni Ana ang isang pang bagay. May mga araw na bigla na lang umiinit ang ulo ni Jonathan kapag may maliit na bagay na hindi ayon sa gusto nito. Minsan, sa gitna ng kwentuhan nila, bigla itong tatayo at lalabas para magyosi. Tila hindi komportable sa usapan. Sa tuwing tinatanong siya ni Ana kung okay lang siya, palaging sagot nito, "Lato, huwag mong isipin." Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Ana. Sa tuwing may duda siyang pumapasok sa kanyang isipan, sinasabi niya sa sarili, "Lahat ng tao may flaws. Kaya kong tanggapin to." Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Mika sa telepono, hindi maiwasang ibahagi ni Ana ang mga napapansin niya kay Jonathan. "Minsan, parang may mga bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Pero alam mo, nararamdaman ko na hindi siya masamang tao. Alam kong kaya ko siyang tulungan." "Ana," sabi ni Mika sa kabilang linya, halatang nag-aalala. "Hindi ba red flag na yan? Alam ko mahalaga sa'yo ang makita ang mabuti sa tao. Pero, paano kung mali ka?" Tahimik lang si Ana sa tanong ng kaibigan. Alam niyang may punto si Mika, pero mas malakas ang paniniwala niya sa sarili niyang nararamdaman. "Hindi mo kasi siya kilala tulad ng pagkakakilala ko," sagot niya sa huli. Kailangan lang ni Jonathan ng taong maniniwala sa kanya. Habang nagtutulog si Ana ng gabing iyon, hindi niya mapigilan ang mag-isip. Alam niyang may mga bagay na dapat niyang tanungin kay Jonathan. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang maniwala na ang pagmamahal niya ang magdadala ng pagbabago. Sa isip niya, lahat ng relasyon may problema. Ito ang laban ko at hindi ako basta-basta susuko. Habang lumalalim ang relasyon ni Ana at Jonathan, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang mga babala nila ay paulit-ulit na bumabalik kay Ana, lalo na sa tuwing may mga pangyayaring nagdudulot ng alinlangan sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, matatag pa rin niyang pinaninindigan si Jonathan. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya ni Ana, nagtanong ang kanyang ama, "Anak, kamusta na si Jonathan? Matagal na kayong magkasama pero hanggang ngayon, parang maraming hindi pa malinaw tungkol sa kanya." Tahimik si Ana habang hinahalo ang pagkain niya sa plato. Alam niyang may punto ang tanong ng kanyang ama, pero pinilit niyang magpaliwanag. "Ma, pa, hindi lahat ng tao may perpektong reputasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, masama na sila. Si Jonathan, mabuti siyang tao. Hindi lang siya naiintindihan ng iba." "Anak," sabi ng kanyang ina, na halatang nag-aalala, "Naiintindihan namin na gusto mong makita ang mabuti sa kanya. Pero paano kung tama kami? Paano kung magdulot siya ng sakit sa'yo? Mahal ka namin, Ana. Ayaw lang namin na masaktan ka ulit." Naputol ang usapan nila nang tumunog ang telepono ni Ana. Tumatawag si Jonathan. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya at nagmamadaling lumabas ng bahay para sagutin ito. "Ana, labas tayo," sabi ni Jonathan sa kabilang linya. "Kailangan ko ng kasama." Hindi na siya nagtanong pa. Sa kabila ng agam-agam na nararamdaman niya, sinagot niya ang tawag ni Jonathan sa bawat pagkakataon. "Ganito naman dapat, 'di ba?
Sa relasyon, dapat handang magbigay, handang tumulong. Kinabukasan, nagkita sila ni Mika at Lian para mag-coffee. Halatang hindi na maitago ni Ana ang pagod at agad itong napansin ng kanyang mga kaibigan. Ana, okay ka lang ba? Tanong ni Mika. Parang pagod na pagod ka eh. Napapuntong hininga si Ana. Medyo, maraming bagay na kailangan ayusin kay Jonathan. Pero mahal ko siya. Hindi naman ako basta susuko. Ana, sabi ni Lian. Alam naming mahal mo siya. Pero minsan, hindi pagmamahal ang sagot. Minsan, kailangan mong kilalanin kung tama pa ba o hindi na. Hindi niyo kasi siya kilala. Sagot ni Ana, pilit na itinatago ang galit. Oo, may flaws siya. Pero lahat naman ng tao ganun. Hindi ba't dapat supportahan ba siya kung mahal ko siya? Hindi sa ganun, Ana. Sagot ni Mika, nagpipigil ng luha. Ang tanong, may natitira ka pa ba para sa sarili mo? O binubuhos mo na lahat sa kanya? Natigilan si Ana. Pero sa halip na umamin sa nararamdaman, tumayo siya at kinuha ang bag niya. Salamat sa concern niyo pero kaya ko to. Hindi ako basta-basta susuko sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala si Ana sa pagsuporta kay Jonathan. Sa kabila ng mga red flags na nakita niya, ang madalas na pagkawala nito ng walang paliwanag, ang pagiging mainit din ng ulo at ang pag-iwas nito sa mga seryosong usapan, pinili pa rin niyang magtiwala. Pinanglaban niya si Jonathan laban sa lahat. Kahit paminsan ay nagsisimula na rin siyang magduda kung tama ba ang ginagawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang nasa isip ni Ana. Kung hindi ako maniniwala sa kanya, sino ang maniniwala? Isang gabi, dumating si Jonathan sa bahay ni Ana nang hindi inaasahan. Halata ang kaba sa kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagbukas ni Ana ng pinto, agad itong nagsalita. Ana, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Jonathan, halatang hindi mapakali. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Ana, nag-aalala habang pinapasok siya sa bahay. Ngunit hindi sumagot si Jonathan agad. Sa halip, lumakad ito palapit sa bintana at tumingin sa labas. Para bang tinitiyak na walang nagmamasid sa kanila. Kailangan ko magtago ng ilang araw. May problema lang. Pero hindi ko pwedeng sabihin lahat sa'yo. Sabi niya sa wakas. Natigilan si Ana. Sa kabila ng pagmamahal niya kay Jonathan, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Jonathan, ano nga kasing problema? Hindi mo naman ako pwedeng lapitan ng ganyan tapos hindi ko malalaman kung anong nangyayari. Ana, sabi niya, hinawakan ng kamay ng dalaga. Pagkakatiwalaan mo ba ako? Alam kong hindi maganda ang tingin ng iba sa akin. Pero ikaw lang ang meron ako ngayon. Nag-aalangan man, tumango si Ana. Oo, Jonathan. Pero sana sabihin mo sa akin ang totoo. Ngunit bago pa sumagot si Jonathan, biglang may kumatok sa pinto. Napalingon sila pareho at agad na nagtago si Jonathan sa likod ng kortina. Nang buksan ni Ana ang pinto, tumambad sa kanya ang dalawang lalaking naka-uniform ng pulis. Magandang gabi po, ma'am. Sabi ng isa sa kanila. Pasensya na, pero naghahanap kami ng isang Jonathan Reyes. Alam naming madali siyang pumunta dito. Napuno ng kaba ang dibdib ni Ana. Bakit niyo siya hinahanap? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kalma ng kanyang boses. May kaugnayan siya sa insidente ng panloloob at pananakit sa isang convenience store. Sagot ng pulis. Maaari ba kami pumasok para magtanong? Pinilit ni Ana na wag magpakita ng anumang emosyon. Pasensya na po pero wala siya dito. Sagot niya sa wakas. Kung sakaling makita ko siya, ipapaalam ko agad sa inyo. Matapos umalis ng mga pulis, bumalik si Ana sa loob ng bahay, kung saan naghihintay si Jonathan. Tahimik itong nakaupo sa sofa, tila hindi alam kung paano magsisimula.
Jonathan, sabi ni Ana, puno ng tensyon ng boses. Totoo bang sinasabi nila? Tumingin si Jonathan sa kanya, ngunit hindi ito agad sumagot. Sa halip, tumayo siya at naglakad palapit kay Ana. Hindi ganun kasimple, Ana. Hindi mo naiintindihan. Kung ganun, ipaliwanag mo. Giit ni Ana, namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Paano kita matutulungan kung hindi mo sinasabi yung totoo? Huminga ng malalim si Jonathan. Ana, hindi ko intensyon na madamay ka rito. Pero wala akong ibang malapitan. Kailangan ko lang ng oras para ayusin to. Sa kabila ng lahat ng red flags at babala ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pinili pa rin ni Ana na manatili. Sige, sabi niya sa wakas. Pero ayusin mo to, Jonathan. Ayoko nang mas lalong lumala pa. Habang pinapahiram niya si Jonathan ng lugar na matutuluyan, ramdam ni Ana ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Ngunit pilit niyang sinasabi sa sarili na ginagawa niya ito dahil mahal niya ang lalaki. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban to? Isang linggo matapos ang isang matinding pagtatalo nila, dumating si Jonathan sa bahay ni Ana na may daladalang bulaklak. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Napansin ni Ana ang seryosong ekspresyon sa mukha nito, na tila may pinaplano. Ana, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Jonathan, halatang kinakabahan. Nagulat si Ana, pero tumango. Oo naman, ano bang meron? Umupo sila sa sofa at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumuhod si Jonathan sa harap niya. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, tumambad kay Ana ang isang simpleng singsing. Ana, simula ni Jonathan habang hawak ang kamay niya. Alam ko hindi ako perpekto. Alam ko madami akong pagkukulang. Pero mahal kita. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Will you marry me? Napatigil si Ana. Hindi makapaniwala sa biglang pag-propose ni Jonathan. Sa kabila ng kanilang mga problema at lahat ng red flags na nakita niya sa kanilang relasyon, nanatili siyang umaasa na balang araw ay magbabago si Jonathan. Ang proposal na ito ay tila kumpirmasyon ng pangarap niyang iyon. Jonathan, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha habang tumango. Oo Jonathan, papakasalan kita. Nagningning ang mga mata ni Jonathan at agad niyang isinukbit ang singsing sa daliri ni Ana. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa isip niya, ito na ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay, ang simula ng pagbabago. Ang kanilang kasal ay payak at mabilis na iniayos. Si Ana ang nag-asikaso ng lahat, habang si Jonathan ay tila mas interesado na matapos agad ang seremonya. Hindi ito pinansin ni Ana. Ang mahalaga, mag-asawa na sila. Sa araw ng kanilang kasal, ngumiti si Ana habang tumitingin kay Jonathan. Habang nasa altar, ibinulong niya sa sarili, ito na ang simula. Magbabago siya para sa amin. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa araw na iyon, hindi maitatanggi ang bigat sa kanyang puso. Parang may mga bahagi sa kanya na nagtatanong kung bakit biglaan ang lahat. Pero binaliwala niya ito. Pinili niyang mag-focus sa pangarap niyang maayos at masayang pamilya kasama si Jonathan. Sa gabing iyon, habang magkahawak kamay sila, sinabi ni Ana kay Jonathan, pangako, tutulungan kitang maging mas mabuting tao. Basta sabay nating haharapin ang lahat. Tumango si Jonathan, ngunit ang mga mata nito ay tila hindi tumutugma sa kanyang ngiti. Sa kabila ng lahat, nanatili ang tiwala ni Ana. Sa isip niya, ito na ang sagot sa lahat ng kanilang problema. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may mahinang boses na nagsasabing, tama ba talaga ang desisyon ko? Matapos ang kanilang kasal, lumipat si Ana at Jonathan sa isang maliit na apartment.
Sa una, tila masaya ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng ilang pagkukulang ni Jonathan, pinipilit ni Ana na maging positibo. Naniniwala siyang ang pagmamahal at kasal nila ang magiging daan para magbago si Jonathan. Ngunit ilang linggo lamang ang lumipas, nagsimulang lumitaw ang mga dating problema. Si Jonathan ay bigla na lang nawawala ng ilang araw. Walang paliwanag kung saan ito nagpunta. Tuwing magtatanong si Ana, magagalit ito at sasabihin, "Wala kang dapat alalahanin, hayaan mo na lang ako." Sa kabila ng pagkakabahala, sinikap ni Ana na huwag magpadala sa kanyang duda. Pinili niyang magtiwala. Isang araw, habang nagliligpit ng mga gamit sa kanilang bahay, nakakita siya ng resibo mula sa isang mamahaling bar. Nalilito, tinanong niya si Jonathan nang dumating ito. "Jonathan, anong ibig sabihin nito?" Hawak niya ang resibo. "Akala ko nagtitipid tayo, pero mukhang lumalabas ka nang hindi ko alam." Napakunot ang noo ni Jonathan. Halatang iritado. "Ana, pwede ba? Huwag mo nga akong imbestigahan. Trabaho yon, okay? May kailangan kausapin na tao." "Trabaho? Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin?" Tanong ni Ana, pilit na pinapakalma ang sarili. "Diyos ko naman, Ana. Lagi mo na lang akong kine-question. Hindi ba pwedeng maniwala ka na lang sa akin? Mag-asawa na tayo. Dapat, suportahan mo ako. Hindi mo ako sinusundan kung saan-saan." Sa puntong iyon, napilitan si Ana na umatras. Alam niyang hindi siya makikipagtalo ng walang direksyon. "Sige," sabi niya, pilit nang umingiti. "Pasensya na kung naging makulit ako." Ngunit habang tumatagal, mas lumalala ang ugali ni Jonathan. Madalas itong galit. Madalas ding hindi nagpapaliwanag kung bakit. May mga pagkakataong hindi niya inaasikaso ang kanilang bahay at lahat ng responsibilidad ay naiiwan kay Ana. Sa tuwing magrereklamo si Ana, sinasabi lang ni Jonathan, "Ikaw ang nag-asawa sa akin, di ba? Kaya dapat tanggap mo ko." Sa kabila ng lahat, nanatili si Ana. Sa kanyang isipan, lagi niyang inuulit, magbabago rin siya. Kailangan lang niya ng oras. Isang gabi, habang nasa trabaho si Ana, dumating ang kanyang ina sa apartment upang sorpresahin siya. Ngunit, laking gulat nito nang makita si Jonathan na nakainom at magulo ang paligid ng bahay. Nang magtanong ang kanyang ina kung nasaan si Ana, walang magawang maayos na sagot si Jonathan. Pag-uwi ni Ana, sinalubong siya ng kanyang ina, halatang nag-aalala. "Anak, ganito ba ang buhay mo ngayon? Ganito ba ang trato niya sa inyo?" "Ma, okay lang. May mga pinagdadaanan lang si Jonathan." Sagot ni Ana, pilit na pinagtatakpan ng asawa. "Ana, hindi ito tama," sabi ng kanyang ina. "Alam kong mahal mo siya. Pero paano ka? Nasaan ka sa lahat ng to?" Tahimik si Ana habang pinapakinggan ng kanyang ina. Alam niyang may mga punto ito, pero hindi niya kayang bitawan si Jonathan. "Ma, kaya ko. Gusto ko lang tulungan siya. Alam kong magbabago rin siya balang araw." Ngunit sa loob niya, unti-unti na ring bumibigat ang lahat. Pinipilit niyang kayanin, pero hindi niya maalis ang tanong sa sarili. Hanggang kailan ko kayang tiisin to? Habang tumatagal ang pagsasama nila bilang mag-asawa, lalong nararamdaman ni Ana ang bigat ng kanilang relasyon. Si Jonathan, na dati niyang pinangarap na magbago, ay tila lalong lumalayo sa taong una niyang minahal. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na maayos ang kanilang buhay, parang lalo lamang siyang nalulubog sa problema. Isang araw, habang nag-aayos ng bahay, napansin ni Ana ang lumalaking tambak ng mga bayarin sa mesa. Hindi na siya nagtaka. Alam niyang hindi tumutupad si Jonathan sa mga pangakong tulungan siya na magdala ng kanilang gastusin. Sa halip, mas inuuna nito ang sarili at ang mga gawaing hindi niya sinasabi kay Ana. Nang dumating si Jonathan ng gabing iyon, pinilit niyang magtanong. "Jonathan, kailan ka ba tutulong sa mga bayarin natin? Hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ng suporta mo."
Ngunit sa halip na maayos na pag-usapan ng problema, sumiklab si Jonathan. Ana, di mo ba naiintindihan? Hindi madaling kumita ng pera. Lagi na lang akong pinag-iinitan. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako? Nagpigil si Ana ng luha. Ngunit naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Jonathan, mag-asawa tayo. Dapat magtulungan tayo. Pero bakit parang ako lang ang gumagawa ng lahat? Tumingin si Jonathan sa kanya. Ngunit halata ang kawalan ng interes. Kung ayaw mo, bahala ka. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Si Jonathan ay lalong bihirang magpakita sa bahay. Kapag naroon man siya, parang wala siyang pakialam sa nangyayari kay Ana o sa kanilang buhay mag-asawa. Sa kabila nito, pilit pa rin kinakaya ni Ana ang lahat. Isang gabi, habang nag-iisa si Ana sa kanilang kusina, naglalaro ang tanong sa kanyang isipan. Bakit ganito ang nangyayari? Ito ba talaga ang buhay na pinili ko? Nagising ang kanyang isip sa tunog ng telepono. Tumatawag ang kanyang kaibigang si Mika. Sinagot niya ito at hindi na iwasang maglabas ng sama ng loob. Mika, umiiyak niyang sabi. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Para bang wala na akong halaga kay Jonathan. Ana, bakit mo pa siya tinitiis? Sagot ni Mika. Hindi mo kailangang tiisin ang ganitong klaseng relasyon. Mahal mo siya pero paano naman yung sarili mo? Hindi makasagot si Ana. Alam niyang tama si Mika, ngunit hindi pa rin niya kayang sumuko. Sa isip niya, kailangan niyang tulungan ang kanyang asawa. Mahal niya ito at kaya niya pa. Sa mga sumunod na araw, pilit na tinanggap ni Ana ang kanyang sitwasyon. Patuloy siyang nagtatrabaho, nagbabayad ng mga utang at nag-aalaga ng kanilang tahanan, habang si Jonathan ay lalong lumalayo at nagiging malamig. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya magawang bumitaw. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Pilit niyang inaalala ang araw ng kanilang kasal, kung saan sinabi niya sa sarili na magbabago si Jonathan. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang mas lumalabo ang posibilidad na iyon. Habang nakahiga sa kanilang kama ng gabing iyon, tumulo ang luha ni Ana. Tinignan niya ang natutulog na si Jonathan sa tabi niya, ngunit parang hindi niya na ito nakikilala. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban to? Tanong niya sa sarili. Ngunit gaya ng dati, sinagot niya ang sariling tanong ng parehong sagot. Hanggang sa huli. Isang maulang hapon, habang pauwi si Ana mula sa trabaho, nangyari ang hindi inaasahan. Habang tumatawid sa pedestrian lane, biglang dumaan ang isang mabilis na sasakyan na hindi nakapagpreno. Sa isang iglap, bumagsak si Ana sa malamig na aspalto. Walang malay at duguan. Ang mga taong nasa paligid ay agad siyang tinulungan at itinakbo sa ospital. Sa ospital, dumating si Jonathan matapos sabihan ng mga doktor. Halata ang kaba sa mukha nito. Pero sa halip na magpakita ng labis na pagkabahala, tila mas nag-alala pa ito sa kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Habang ang pamilya ni Ana at mga kaibigan ay umiiyak at nagdarasal, nanatiling tahimik si Jonathan sa isang sulok. Tila nawawala sa sarili. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok ang doktor sa waiting area. Mabuti't ligtas na si Ana, sabi nito, ngunit may mabigat na balita. Pero may malubhang pinsala sa kanyang spinal cord. Ang posibilidad na siya'y makalakad ulit ay napakaliit. Matapos ang ilang linggo sa ospital, umuwi si Ana sa kanilang apartment. Halata ang hirap sa kanyang katawan, kailangang gumamit ng wheelchair at halos hindi niya magawa ang mga bagay na dati ay madali lang para sa kanya. Sa kabila ng lahat, pilit niyang iniisip na ang pagmamahalan nila ni Jonathan ang magiging lakas niya sa pagsubok na ito. Jonathan, sabi ni Ana habang nakaupo sa sala. Pasensya ka na kung kailangan mo kong alagaan ngayon. Pero pangako,
Gagawin ko pa rin ang lahat para sa atin. Ngumiti si Jonathan pero hindi ito tumugon. Salip, tumalikod ito at tumungo sa kanilang kwarto. Iniwan si Ana na mag-isa. Ramdam ni Ana ang bigat ng pananahimik ni Jonathan pero pinili niyang wag itong pansinin. Habang tumatagal, mas naging halata ang pagbabago kay Jonathan. Madalas na itong umuwing late, hindi nagpapaliwanag kung saan nanggaling, hindi na rin ito nakikipag-usap ng maayos kay Ana. Sa tuwing susubukan ni Ana na magtanong o maglahad ng damdamin, palaging sagot ni Jonathan ay, "Ana, huwag mo na akong dagdagan ng problema. Hirap na nga ako." Sa kabila ng sakit na nararamdaman, pinilit ni Ana na intindihin si Jonathan. Iniisip niya, siguro hirap din siya. Hindi naman madali para sa kanya ang lahat ng to eh. Isang araw, habang naglilinis si Ana gamit ang kanyang wheelchair, napansin niyang nawawala ang ilang gamit ni Jonathan. Sa simula, inakala niyang baka dinala lang nito ang mga iyon sa trabaho. Pero habang dumadaan ang mga araw, napansin niyang mas bihira na itong umuwi. Sa tuwing sinusubukan niyang tawagan, madalas na itong hindi sumasagot. Sa gabi ng kanyang ika-6 na linggo, mula nang makauwi mula sa ospital, nagising si Ana sa tunog ng kanyang telepono. Tumatawag si Jonathan. Agad niyang sinagot ang tawag, puno ng pag-asa. "Jonathan, nasan ka? Nag-aalala na ako." "Ana." Putol nito sa kanyang sinasabi. Malamig ang boses. "Di ko na kaya. Pasensya ka na pero kailangan ko nang lumayo." "Jonathan, anong ibig mong sabihin?" Nanginginig na tanong ni Ana habang umiiyak. "Di na ako masaya, Ana. Ayoko na ng ganitong buhay. Di ko kayang alagaan ka." Malamig na sagot nito at sa isang iglap, pinutol ni Jonathan ang tawag. Naiwan si Ana sa katahimikan. Nakaupo sa kanyang wheelchair, hawak ang teleponong tila biglang bumigat. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, iniwan na siya ng taong pinaglaban niya ng sobra. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, pumikit si Ana at huminga ng malalim. Sa kabila ng sakit, ramdam niya ang isang bagay na unti-unting bumubuo sa kanyang puso. Isang kakaibang lakas na hindi niya inasahan. "Hindi ito ang katapusan," sabi niya sa sarili. "Ito ang simula." Kinabukasan ng tawag na iyon, nagising si Ana sa katahimikan. Wala ang tunog ng mga hakbang ni Jonathan sa apartment. Wala ang amoy ng kape na dati nitong inaayos sa umaga at higit sa lahat, wala si Jonathan. Nang subukan niyang tawagan ang kanyang telepono, hindi na ito sumasagot. Ang huling naiwan ni Jonathan ay isang maikling sulat sa lamesa. "Pasensya ka na, Ana. Di ko na kayang manatili. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Sana maging maayos ka." Habang binabasa ni Ana ang sulat, ramdam niya ang lalim ng sakit. Akala niya, lahat ng pinagdaanan nila ay sapat na dahilan para manatili si Jonathan. Pinili niyang ipaglaban ang kanilang relasyon kahit sa kabila ng lahat ng red flags, kahit na marami ang nagbababala sa kanya. Pero sa huli, iniwan din siya ng lalaking buong-buo niyang minahal. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Ana na harapin ang buhay ng mag-isa. Ang mga araw ay mahirap at mabagal. Kailangan niyang magsanay sa paggamit ng wheelchair, mag-adjust sa kanyang bagong sitwasyon, at tanggapin ang katotohanang wala na si Jonathan. Sa kabila nito, may mga tao sa paligid niya na tumulong sa kanyang pagbangon. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang ilang dating kasamahan sa trabaho na hindi siya iniwan. Isang gabi, dumalaw si Mika sa apartment upang dalhan siya ng pagkain. Habang magkasamang kumakain, nagsimula silang mag-usap. "Ana," sabi ni Mika habang hinahawakan ang kamay niya. "Alam kong ang hirap ng pinagdaanan mo. Pero tingnan mo, nandito ka pa rin, lumalaban." "Di ko nga alam kung paano," sagot ni Ana, pilit na pinipigilan ng luha. "Ang sakit pa rin, pero wala na akong ibang choice. Kailangan kong bumangon." "Ana, malayo na ang narating mo. Natutunan mong mag-adjust. At ngayon,
Unti-unti mo nang binubuo ulit ang buhay mo. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Sa kabila ng hirap, nagdesisyon si Ana na magsimula ulit. Nag-enroll siya sa isang online program para matutong gumawa ng graphic design. Isang bagay na dati niyang pinangarap pero hindi niya natutukan dahil sa kanilang relasyon. Unti-unti niyang natutunan ng bagong kasanayan at sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang magtrabaho mula sa bahay bilang freelance designer. Sa tuwing bumabalik sa isip niya si Jonathan, hindi niya maiwasang masaktan pa rin. Pero sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging malinaw sa kanya ang aral ng lahat ng nangyari. Hindi ko dapat inuna ang pagmamahal sa iba kaysa sa pagmamahal sa sarili ko. Naisip niya. Lumipas ang isang taon, si Ana, na dating umiiyak sa sakit ng pag-ambandona, ay ibang-iba na ngayon. Nakakayanan na niyang tumawa muli kasama ang kanyang pamilya. Nakakapagtrabaho na siya ng maayos at higit sa lahat, natutunan na niyang mahalin ang sarili. Isang araw, habang nagtitimpla siya ng kape, napatitig siya sa bintana. Ang buhay ay hindi perpekto, pero alam niyang nasa tamang landas na siya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ang kawalan ni Jonathan ang magdidikta ng kanyang kwento, kundi ang lakas na nahanap niya sa sarili sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Sa puntong iyon, binulong niya sa sarili, "Hindi ako iniwan para masira. Iniwan ako para matutunang buuin ang sarili ko." Isang gabi, habang si Ana ay tahimik na nagpapahinga sa kanyang apartment, biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi karaniwang oras para sa isang tawag, kaya agad niyang sinagot ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang formal na boses ng isang abogado. "Miss Ana, ako si Attorney Yamada mula sa Japan. Ako ang tagapamahala ng state ng inyong lolo, si Mr. Hiroshi Takahashi." Nagulat si Ana. "Lolo? Pasensya na po pero wala po akong kilalang lolo na Hiroshi Takahashi." "Ipinagpapaumanhin ko, Miss Ana, kung ito ay biglaan." Sagot ng abogado. "Ang inyong lolo ay ama ng inyong yumaong ina. Kamamatay lang po niya at nais niyang ipamana sa inyo ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian at negosyo dito sa Japan. Nais ko po kayong kausapin tungkol sa detalye ng mana." Natahimik si Ana, tila hindi makapaniwala. Buong buhay niya, hindi siya kailanman nakarinig ng kahit ano tungkol sa pamilya ng kanyang ina sa Japan. Pero ngayon, biglang may balitang ganito. "Kailangan ko bang pumunta sa Japan para dito?" Tanong niya, may halong kaba at excitement. "Opo, Miss Ana." Sagot ni Attorney Yamada. "Narito po ang detalye ng inyong lolo. Siya ang nagtatag ng Takahashi Industries, isa sa pinakamalaking kumpanya sa Japan na may kinalaman sa teknolohiya at real estate. Sa kasalukuyan, lahat ng to'y nasa pangalan ninyo." Ilang linggo ang lumipas at matapos ang mahabang proseso, nagtungo si Ana sa Japan kasama si Mika, na tumulong sa kanya sa buong biyahe. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ni Attorney Yamada sa isang malaking opisina sa Tokyo. Habang naglalakad sa loob ng gusali, hindi maiwasan ni Ana ang magulat sa laki at karangyaan ng lugar. "Miss Ana," sabi ni Attorney Yamada habang iniabot ang ilang dokumento. "Narito po ang lahat ng papeles na nagpapatunay na kayo ang legal na tagapagmana. Ang net worth ng state ay tinatayang aabot sa 2 bilyong dolyar, kasama ang share sa iba't ibang negosyo." 2 bilyon? Halos mapasigaw si Mika. Samantalang si Ana, nanatiling tahimik. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Ang lahat ng ito ay sa inyo, Miss Ana." Patuloy ni Attorney Yamada. "Ngunit may huling habilin ang inyong lolo. Nais niyang pamahalaan ninyo mismo ang kanyang mga negosyo upang may pagpatuloy ang kanyang legacy." Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nag-adjust si Ana sa kanyang bagong buhay bilang tagapagmana ng Takahashi Industries. Kasabay nito, patuloy pa rin siyang nagre-recover mula sa sakit ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ginamit niya ang pagkakataong ito upang ipakita sa sarili na kaya niyang maging malakas at matagumpay. Naging balita rin ang biglaang pagangat ng pangalan ni Ana sa business world. Napansin ito ng maraming tao, kabilang na si Jonathan.
Isang araw, tumawag ito kay Ana. "Ana," sabi ni Jonathan, halatang nabigla. "Narinig ko ang tungkol sa'yo. Hindi ko alam na mayaman ka pala. Gusto sana kitang makita." Ngunit naputol ang koneksyon ni Ana sa kanyang dating buhay. Hinawakan niya ang telepono, ngunit sa pagkakataong ito, buo ang kanyang loob. "Jonathan," mahinahon niyang sagot. "Hindi ko na kailangan ng mga taong iniwan ako noong nasa pinakamababa akong punto. Ang kailangan ko lang ngayon ay ang sarili kong lakas." Ibababa niya ang telepono ng may ngiti. Sa wakas, naintindihan niya na ang buhay niya ay hindi na tungkol sa mga nakaraang sakit, kundi sa bagong simula. Isang buhay na puno ng pagkakataon at pag-asa. Si Ana, na dati ay pinagtaksilan, iniwan at iniwasan, ay ngayon isa ng matatag na leader at inspirasyon. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na halaga ng sarili niya. Isang halagang hindi kailanman kayang sukatin ng kahit anong relasyon.